Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Pre-show shoutout muna tayo, no? Bago tayo pumunta dun sa main content natin, mamaya, alas 10. So, start tayo dito sa yung video natin kagabi, yung multo sa bintana. Shout out, Sir Nicole Aguilar. Sabi gano'n ni Sir Noel Soriano. Ang nangyari boss, hindi naman binigyan ng effort ng KMJS. Parang nagpa-interview lang sa KMJS. Wala namang investigasyon na nangyari para mapatunayan kung totoo o hindi ang multo. Nag-rely lang sila sa mga sinasabi ng mga tao na may-ari ng bahay. Bitin boss. Oo nga no. Nabitin din ako kahapon. Hindi nga pinuntahan ni Jay Costura eh. Pero for me, feeling ko na booking na nila yun kung ano yun eh. Siguro parang sinabi na lang nung may-ari na kasi may TikTok channel kasi yung yung may TikTok channel yung nag-upload or yung may-ari ng video. Siguro nung feeling ko nag-imbestiga sila diyan. Hindi na lang nilagay sa kahilingan siguro na wag niyo na lang anuhin kasi baka mamaya i-bash ako. Kaya gano'n lang yung ginawa. Hello, Ma'am Maida kayo. Ako niyan titingnan ko talaga kung saan nanggagaling yung anino dito sa bahay pag may biglang nangyayari. At kakaiba, hahanapin ko talaga yan. Kaya yung mga ganyang klaseng paramdam, hindi yan uubra sa akin. True! 'Di ba? Pagka may, halimbawa may nakikita ka, natural instinct mo na yun na, ano ba yung ano na yun, yung nangyayari na yun. Let's say, ito yung kortina, may shadow. Titingnan ko, ano yung nagkukos ng shadow? Hahawiin ko yung kortina. Common sense na lang kasi yun eh. Kung gusto mo malaman yung totoo, di ba? Yun ang hindi nila ginawa. Hello, Sir Jason Mandreza. Sabi gano'n ni Sir Walter Navarro, bakit di kasi tinanong ng staff ng KMJS or chinek nila yung labas, yung pinangyarihan dyan? Hinala natin ganon. Puro haka-haka debunk yan. Dapat nga kasi ang napapansin ko pati nung lumabas ng, di ba tiningnan yung daan, hindi nila tinitingnan yung pinanggagalingan ng light. Doon sila nagfo-focus kahit lumabas sila, doon pa rin sila sa bintana nakafocus. Hindi nila tinitingnan kung pero medyo naaninagan ko yung pinanggagalingan ng light kasi may mga dahon na gumagalaw Pwede kasi doon Hello, Sir Cholo Rocales. Mga halaman tingin ko nga halaman yun Dahil yung pabalik-balik na galaw. Ibig sabihin, nandun lang yun kung pabalik-balik. Hello, Sir Paul Michael Gonzales. Mga tropa lang yan ang anak niya. Pinagtripan ang nanay niya. Sabi gano'n ni Sir Momong, may CCTV ba sila sa labas para malaman kung ano ba yon? Baka akyat bahay gang na sumisipat sa kanila at magaling sila mag-sneaking. Kung magaling sila mag-sneaking, sir, hindi nila mahalata yon. 'Di ba? Tsaka sinigawan na ni nanay patuloy pa rin ang paggalaw 'Di ba? Ganyan din sa amin dati na nasa tabi ng na makitid na iskinita ang bahay sa gabi pag nasisilip. Speaking of sumilip, parang feeling ko may sumilip dito. Don't know kung anino lang ng minumulto na ako. Sa gabi, pag nasisilip sa bintana na nakasara na may kortina, ganyan din ang nakikita, may anino. Kapitbahay lang pala namin na naglalakad. Hello, Sir Martsan. Nung lumabas daw si Jay Costura, debalo na lang. Hello, Ma'am Mori. Hindi pinapakita ng Inglesyerong kuya ang harap ng bahay nila. Nahihilo ako sa pag-iiwas niya. Sa gusto kong matingnan na may Oo, napansin ko din ito. Kung saan ang gagaling yung liwanag, hindi nila pinapakita. Para sa akin, anino ng mga dumadaang tao lang yun sa labas na may liwanag.
sa labas at madilim sa loob at inaabot pa ng 2 hours bago mawala. At naisip ko rin na pwedeng anino lang din ang mga aso nila na padaan-daan na natatamaan ng ilaw sa labas kaya nagre-reflect sa loob ng anino. Pwede rin ano. Happy Grey Snake, hello! Ma'am Rose Valenzona, hello po. Sir GC719. Bill Pogi, hello. Ma'am Emmy. Mga taong yan o ano nakakatakot sa anino na most probably galing sa anino sa labas. San kaya lugar yan? Kung may kaibigan kayo na taga rito sa amin sa Tondo, lalabasin yan eh. Di ba? San kaya lugar yung puntahan ko ngayon? Hello Sir Jerome Salas. Alam niyo may pinaplano ako na mag-check-in sa Manila Hotel. May napanood akong vlog eh. Na parang nakulangan ako doon sa ginawa niya. Haunted daw ang Manila Hotel, di ba? Diyos ko, napakadaling alamin ng katotohanan dyan, sir. Una, tama yung sinabi mo sana bakit hindi nila buksan yung kortina nung may anino na daan. Kasi yun ang normal na reaction natin pag may ganyan, di ba? Totoo! Tapos yung elevation ng daan ng bahay nila, sir, obvious na mataas ang daan kesa elevation ng bahay nila. Nakikita mo yung bintana nila, halos mataas pa yung elevation ng bakod nila. Na meaning mataas ang kalsada kesa sa bahay nila. Kaya pag may nadaan sa kalsada, nagre-reflect sa bintana nila. Kasi nga mababang bintana nila o bahay nila kesa sa kalsada. Hello, Sir Julian Lakyan, Sir Neil Lester, Joben TV, Ma'am May Malagenya, at Ma'am Janet Javier from Canada. Hello, ma'am. Kamusta na po kayo dyan sa Canada? Next, dito sa isa, no? Sir Nicole Aguilar, Ma'am May Malagenya. Sabi gano'n ni Sir Christoph, kapag walang upload si Clint, pagtyagaan na lang si Just Beams TV. Sabi ni Sir Momong, agree din naman na hindi naman masama na humugot ng inspirasyon sa iba. Lalo pag sikat. Pero wag sana 100% na kopyang-kopya lalo na sa ganitong larangan. Baka makopyright. Then tama na mas malupit sa Duwending Linyo ni 88 kasi kumakanta pa yun ng On This Day. Hello, Sir GC719. Ito si Sir Biloy's Kiborlongan, game na boss. 'Di ba? Message na lang tayo, sir. Kasi busy din ako eh. Hello, Ma'am Imelda Basquines. Lionheart, hello. Sayan Tomoy. Kamusta na po? Ano tong inano ni sir? Nagkatotoo ba? Ano to? Ayan. Yung kay Stargazer. 2025, magkakaroon tayo ng eleksyon. Ay, nako. Ang ekonomiya natin, local and international, employment, Tita Star, may nakikita ka ba? At saka yung sa international scene, international and local Tingnan nga natin to. showbiz. Sige, mamaya, no? Or, basta i-content ko to, tingnan natin. Mukhang okay to, ano. Medyo gusto ko din to si Stargazer. Ma'am Eva Santos, hello, Shan Tomoy. May isa pa bang video? Ay, yung ano kay Sir Flashlight Manila kagabi. Sabing gano'n ni Sir J. Marbantas, nakikipagtaguan sa multo parang bata. Yung pumunta siya sa ano. Sabing ganun ito, unahin natin tong comment ni Sir Stephen House. Kung ako nasa stand ni Donsky noong napanood ko itong reaction na ito,
halos manliit edits ko dito, bukod sa mentoring na nagaganap, nandyan ang extreme persecution sa kanya sa kabila ng kagustuhang pagbabago ng iilan. Donsky, pumasok ka sa balwarte ng oposisyon, kaya natanggap mo ang nararapat para sa iyo. Dapat si Donsky umamin muna sa pamimake ng video bago makipag-collab. Alam mo naman na di may iwasan ng harsh comments laban sa iyo kapag pagkapulbos para tinayuan mo na rin ang grupong Mindanao Fake GH. Sa portion na ito, imbes na huli pero di kulong, anong nangyari? Bugbog muna pero di kulong. Sabing gano'n ni Sir Stephen House ulit, constructive criticism. Wisdom and knowledge are very different. What is the essence of knowledge without wisdom? With respect, vice versa. Logically, you are promoting common sense and awareness but convey it in the right track. I am reverie is right. Though in general term, we can control everything. Dahil ba nasa right tayo, dapat maging evasive tayo to uncontrollable na ang bibig natin. Kung ganyan ang pamamaraan natin, walang diplomatic talk. Sir, you have no idea kung anong diplomatic talk na ang ginagawa ko dyan. Ang ginagawa ko ay langwahe lang nila. Language nila yun eh. Sa tingin mo ba, sinong ayaw ang kumausap ng maayos? Papakita ko sa'yo yung evidence, sir, ha? Ilang beses na ako humingi ng dialogue dyan. Donsky. Anong mga inaano sa akin? Anong mga sinasabi sa akin nila Donsky? Sila yung unang ganyan eh. Gagamitin ko yung language ko sa kanila. Ayan o, kita mo kung paano diplomatic ang ginagawa ko dyan sa mga yan. Sabi dito, sabi kong gano'n o, ito ay nung 2023. Sabi kong gano'n, hello, good morning. Invite ko kayo nila Kuya Red, ikaw at si Sards live interview. Game kayo? Explore kasi hilig namin eh. Reactionist ako, hindi ako ghost hunter. Sasagutin nyo lang naman mga tanong mo, di mo kaya. Di mo kaya mag-explore. Pasensya na, bossing. Di ako ganun ka-cheap. Diba? Mga pananalita nila eh. Ganun na eh. Tapos ako pa yung aatras daw sa hamon, etc. Di ba, men? Maayos naman akong kumakausap sa mga yan. Talagang hindi lang talaga nila kaya doon. At kung hahayaan ko ng hahayaan yun at hindi ko ipapahiya itong mga ito, 'di ba? Walang makakapansin na manluloko yung mga yan. Language nila yon. Kaya yung tama naman ito sinasabi mo, ito ay applicable ito sa mga tao na may pinag-aralan. 'Di ba? Hindi mo naman dapat i-control yung mga yan eh. Sino ba nagsabi i-control mo yan? Kahit naman i-expose mo, hindi magbabago yan eh. Pero ang hinahabol kasi dito, awareness. Ipagpatuloy nila yan, ipagpapatuloy ko din yung ginagawa ko. Ganun lang. Huwag silang matatapos, hindi rin ako matatapos. Wala naman layuning kontrolin yan eh. Kahit pasabihin ko na tumigil ka ngayon din, hindi naman titigil yan eh. Kahit pakiusapan mo ng maayos yan, hindi naman titigil yung mga yan eh. Di ba? Yun lang naman. Anyway, yan lang po yung pre-show shoutout natin. Next video tayo. Bye.